Magandang araw po sa inyong lahat. Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-upload ng inyong resibo kung kayo po ay nagpadala sa inyong remittance. Pero bago po yan, mahigpit na paalala po natin na wag mag-upload ng malabong resibo. Pangalawa, kulang ang binayad at putol na resibo. Again, kailangan ng malinaw na resibo, kailangan tama yung binayad at kailangan buo ang pagpipicture ng inyong resibo. Ang una ninyo pong gagawin is mag-login sa inyong Kaiser portal at mag-login din po kayo sa inyong IMG portal. Gagamitin po natin ang Kios2 para hindi kayo magkakaroon ng problema lalong-lalo na kung hindi updated ang inyong Kaiser account or payment. Pag na-open nyo na ang inyong IMG portal, punta sa baba, hanapin nyo po ang Kios2. Click regular subpay. Click nyo po yung search. Punta kayo sa inyong Kaiser portal. I-copy nyo po ang inyong policy fee. Huwag nyong policy number. Huwag nyong isama yung ultimate. Control copy. Click nyo po dito. Control paste or Control V. Hanggang sa lumabas yung pangalan ninyo. Click search. Kapag lumabas sa premium ninyo ay doble. Pero ang binayad nyo po ay 2,647 lang. Palitan nyo po yun. For example, 2,650 ang lumabas. Okay, tapos ang lumabas sa policy fee ay may 500. Pero ang binayad mo lang is 2,647. Alisin nyo po ang policy fee. Lagyan nyo ng 0. Tapos palitan nyo ang inyong premium ng 2,647. Kung magkano lang yung nasa resibo, yun lang yun ang i-upload ninyo. Then click next. Ilagay nyo po first name, last name, and email. Pa-double check bago tayo mag-click. Patingnan po natin kung tama po ang amount na lumabas dito. Kung ang amount na lumabas dyan ay magkaiba sa resibo or tinype ninyo, ang gagawin nyo, click edit. Okay? Ilagay kung magkano yung amount. Kung tama yung amount na nakalagay. Okay, and then click next. Pakiulit, lagay yung email address, first name and last name. Then click dito, remittance. Ilagay ninyo, country, okay, state and region, yan yung probinsya ninyo, city, yan yung bayan, address line 1, kung anong barangay, huwag nyo nang lagyan ng address line 2, zip code ninyo, okay, kung hindi ninyo alam, kahit anong lang ilagay ninyo. Mobile number, kahit anong ilagay ninyo, nilalagyan ko lang yan ng 1. Then click yung below, bank deposit, click next step. I-click nyo po yung arrow sa taas, anong bank po kayo nagpadala. Kung BDO kayo nagpadala, ang reference number hinihingi po yan nila. O di kaya deposit code. Ang deposit code, yan po yung reference number ninyo. Para walang reference number, kung pwede kayong gumamit ng BPI, for example, and other banks, and then click select. Click here to send us the proof of payment for verification. Okay? Sa resibo ninyo, hanapin nyo po yung petsa at yun ang ilagay nyo dito. Sa resibo ninyo, mayroon pong nakalagay dyan time. Ilagay nyo po dito kung anong time. Kaya importante po yun. Pero kung wala talaga at no choice na kayo, then lagyan nyo 00. Pero as much as possible, kailangan mayroon para mabilis ma-verify. Click select para i-upload yung resibo. Click ang resibo, click open. Once na nakita nyo na ang resibo, picturean nyo po ito bilang proof na na-upload nyo na may nakikita kayong reference number. And then click nyo po submit. May matatanggap po kayo sa email ninyo under verification. At after a few days or weeks, may matatanggap po kayo na payment approval. Ano ang gagawin ninyo? After 2 to 3 weeks, pumunta po kayo sa inyong Kaiser portal. I-check natin kung ando na yung binayad ninyo or kung nagbago na dito. Click nyo payment history. Sa pinakababa, ito yung last payment natin. Yan ba yung petsa na nasa resibo mo? Kung wala pa dyan, i-click mo sa unposted. Dito sa unposted, lalabas kung andyan na. So kung wala pa, kailangan lang po natin maghintay. Okay, so standard turnaround time, 14 to 30 days. So kung wala pa, it's okay as long as na-upload nyo ang resibo. Huwag walain po ang resibo dahil ang resibo is a proof of benefits po ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala
kung wala pa dito sa inyong payment history. Okay, dahil ang hinihingi ni Kaiser sa atin is actually up to 60 days. Sana masundan ninyo at maraming salamat.